Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ayan, natapos na ang panahon ng Kapaskuhan. Ayan, ang mga bata, maraming pera sa panahon natin ngayon. So ang ating pong pag-aaralan ngayon sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ayan, sa pamamagitan ng dugo ng kordero tayo ay naligtas. Sino po yung kordero na ito? Walang iba kundi si Jesus Christ. Tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Ang ating pong pinaka-key-text ngayong araw na ito ay matatagpuan natin sa Apocalypse 12 verse 11. Nung doong 19 ay 2:11, ngayon ay 12:11. So, yan, halos magkahawig lang. Aming Diyos na mapagbiyaya, na mapagmahal, kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo at aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral ngayon dito sa Apocalypse 12:11. Bigyan niyo po nawa kami ng karunungan upang kami hindi maging ignorante sa inyo pong mga salita at aming itong mapanghawakan habang kami nabubuhay. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po dito sa 12:11 ng Apokalipsis, at siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. So napakaganda na sinasabi po dito mga kapatid, no? Nagtagumpay ang mga mananampalataya dahil po sa dugo ni Jesus Christ. Dahil lang hawak tayo sa pananampalataya sa Panginoon, may pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. May mga bagay sa mundong ito na hindi mo magawa, di ba? Ako nung nag-aayos ako ng motor, hindi ko alam kung paano ko maayos ah, yung pong kadena ng motor. Yung kadena lang, papahigpitan. Sa pagkakalikot, sa pag-aaral, sa pag-research, nagawa naman. Nakapaghigpit ng gulong, hanggang sa kaya ng mag-change oil, na pag-aaralan pala mga kapatid. So dito po, kahit anong gawin natin, kung hindi natin mapag-aaralan na ang kaligtasan pala ay sa pamamagitan ni Jesus, hindi natin mararating yung kaligtasan na ito. No? Dahil kailangan ng kaalaman, kailangan ng pagsasaliksik upang matuklasan na ang kaligtasan ay kay Jesus. Dahil marami ngayon na nag-aaral, marami ngayon ang may paniniwala pa na ang kaligtasan makakamtan nila sa kanilang sariling pagsisikap, sa pagpapahirap sa kanilang sarili. Pero hindi ganoon mga kapatid, dahil ang kaligtasan ay sa ating Panginoong Hesus. Kailangan lamang nating sumampalataya sa Kanya. Dahil ang biyaya niya ang humihimok sa atin para manampalataya. Ating isaalang-alang ang buhay at paghihirap ng ating tanging tagapagligtas para sa atin. At aalalahanin na kung hindi tayo nagnanais na tiisin ng pagsubok, paghihirap at tunggalian, kung hindi tayo handang maging mga kabahagi kasama ni Kristo sa kanyang mga pagdurusa, matatagpuan tayong hindi karapat-dapat sa isang luklukan sa kanyang trono. Yan po mga kapatid. Ano daw po? Paano tayo magiging karapat-dapat sa luklukan ng kanyang trono? Sabi dito, pag tayo ay naging kabahagi ng pagdurusa ng ating pong Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pagtitiis, sa mga pagsubok, paghihirap at malaking tunggalian na ito, maging kabahagi mga kapatid. Huwag tayong mag-alala kasi yung pagsubok na pagdaraanan natin, hindi naman tayo mag-isa lang, kundi kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Lahat ay ating makakamit sa paikipagtunggali laban sa ating dakilang kaaway. Hindi dakilang kaaway, At huwag tayong maglakas loob sa ni isang pagkakataon na madaig ng kanyang mga tukso. Alam natin na hindi posible sa ating magtagumpay sa ating sariling lakas. So, ito po malaking tunggalian sa kaaway. Wag tayong mga has na tayo lang yung lumaban, yun ang ibig sabihin. Wag tayong mga has na tayo lang, kundi humingi tayo ng tulong sa Panginoong Diyos. Dahil ang totoo, hindi natin kayang labanan ang kaaway. Hindi natin kayang magtagumpay dito. Subalit gaya ng pagpapakumbaba ni Kristo sa kanyang sarili at pagkuha ng ating likas para sa kanyang sarili, nababatid niya ang ating mga pangangailangan. At siya mismo ay tiniis ang pinakamabigat na mga tukso na kailangang tiisin ng tao. Yan po. Tiniis ng ating Panginoong Hesus ang pinakamabigat na mga tukso
na kailangan tiisin ng tao. Kaya tayo ngayon, no, sa pamamagitan ni Jesus Christ, ay lalapit sa Panginoong Diyos. Kung si Jesus nagpakumbaba, tayo din naman na tao ay dapat na magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung wala ang ating Panginoon, hindi mangyayari yung pong ginanais natin sa ating pong mga buhay. So sa umaga po na ito, mga kapatid, nararapat lamang na kung gusto natin maging matiisin, tayo ay lumapit sa Panginoon at manampalataya sa ating tagapagligtas na si Jesus Christ, sapagkat siya ay nagtiis na sa lahat ng mga pagdurusa at napanagumpayan niya ang lahat ng tukso ng kaaway. At napanagumpayan ang kaaway, yan na nga sinasabi natin, sa pagtutol sa kanyang mga iminumungkahi. May mga tao na kapag may nangmungkahi sa kanila, ay sinusunod agad nila na mga mungkahi pala ng kaaway yun. Sabi dito, upang matutuhan ng tao kung paano maging mananagumpay. So paano magiging mananagumpay? Huwag sumangguni sa kaaway, no? Huwag makinig sa mungkahi ng kaaway, kundi panghawakan ng salita ng Panginoon. Dinamitan siya ng katawan na gaya ng sa atin. At sa bawat kaparaanan ay pinagdusahan kung ano ang pagdudusahan ng tao at higit pa. Yeah. So in-advance na ng Panginoong Hesus. Yung hanggang saan yung pagdurusa mo, in-advance na ng Panginoong Hesus yung pagdurusa. Hanggang sa doon sa pagdurusa na walang hanggan. Ay kinamatayan ng Panginoon. Yung ikalawang kamatayan, kinamatayan ng Panginoon. Kaya hindi na tayo makakaranas ng ikalawang kamatayan, sabi doon sa Apocalypse 2:11, sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Kasi nga yung kamatayan ni Jesus Christ ay hindi lang yun para sa first death, kundi sa second death pa rin, mga kapatid. So ganyan ka-epektibo yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. In advance niya na para sa bawat isa sa atin. Grabe, no? Hindi tayo kailanman tatawagin upang magdusa kung paano nagdusa si Kristo. Sapagkat ang mga kasalanan ng hindi isa, kundi mga kasalanan ng buong mundo, ang iniligay kay Kristo. Yan. No, hindi natin kailangang kopyahin yung ginawa ni Jesus Christ na pagdurusa para tayo ay maligtas. Hindi po natin kayang gawin yun kasi yung pagdurusa ni Jesus Christ, pagdurusa yon para sa lahat ng mga tao. Yung pagdurusa lang na nararanasan natin para lang sa atin. Di ba? Pero yung pagdurusa na naranasan ni Jesus Christ para sa lahat ng mga tao, yung bigat ng mga kasalanan na dinala ng ating Panginoon ay kasalanan ng napakaraming mga tao. At hindi po yun iisang kasalanan lang. Tayo, ang dala-dala nating bigat, kasalanan lang natin. Pero yung bigat na dinala ni Jesus, kasalanan ng lahat ng mga tao. At tayo iniligtas sa pamamagitan ni Jesus. Tiniis niya ang kahihiyan. Ba? Kaya niyo bang tiisin yung kahihiyan? Napakahirap. Talagang pakapalan ng mukha kapag ikay, ako rin ay dumating sa kahihiyan. Talagang napakahirap tanggapin, napakabigat sa puso, napakabigat sa isip. Pero ang nasa isip ko na lang, ay bahala na. Ganun talaga. Kailangan mo tanggapin ang mga bagay-bagay para maging makapal ang mukha. Dahil ang kahihiyan ay napakahirap tiisin. Pero kung sa Panginoon, matitiis natin yung kahihiyan. Yung pamimintas, wala akong problema dyan. Tanggap ko kung ano ang pagpipintas sa akin. Dahil hindi naman ako perfecto. Di ba? Paghihirap, ayan talaga. Talagang laki kami sa hirap. Kaya ano pa ang kailangan paghirapan? Yung gutom, sanay ako maggutom, mga kapatid. At kamatayan, yan ang hindi ako sanay. Pero sa pamamagitan ni Jesus Christ, ay ang kamatayan, mapapanagumpayan natin sa pamamagitan niya. Di ba? Upang tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang halimbawa ay maaring manahin ang lahat ng bagay. Yan. So ano pong dapat natin gawin? Sumunod sa kanyang halimbawa. Ano ang halimbawa ni Jesus? Nanampalataya sa Ama. Manampalataya din tayo sa ating Panginoong Diyos. At gawin ang nais ng ating Panginoong Diyos sa buhay po natin. Si Jesus ang ating halimbawa, ang sakdal at banal na halimbawang ibinigay sa atin upang sundin. Hindi natin kailanman mapapantayan ang halimbawa, subalit maaari nating gayahin at tularan ito ayon sa ating kakayahan. So yan ang napakaganda dyan. Ano? Hindi natin kayang gayahin perfectly yung halimbawa ni Jesus. O hindi natin kayang makopya, mapantayan man lang. Pero pwede natin magaya. Pwede natin matularan. At least, alam mo yun,
Class A. Di ba sa mga gamit-gamit sa sapatos, may tinatawag na original, may Class A, Class B, Class C. Kahit man lang sana Class A. Di ba? Halos kahawig na halimbawa ng ating Panginoon. So yan po mga kapatid ko, no? Ang halimbawa ng ating pong Panginoong Hesus sa ating pong mga buhay. Tayo rin ay magiging halimbawa sa iba. No? Kasi kung si Jesus, tinignan natin naging halimbawa sa atin, tayo rin naman natatanggap kay Jesus, kailangan maging halimbawa rin sa iba para sila ay sumunod sa bawat isa sa ating pong Panginoong Hesus. Kapag nahulog tayo, pawang mahina at naghihirap bilang bunga ng ating pagkatanto sa kasamaan ng kasalanan. Kapag mapagpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos na nagpapasakit sa ating mga sarili sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi. Yan. Kapag nahulog tayo sa kahinaan, ano ang kailangan natin gawin? Iabot ang ating po mga kamay at magsisi sa harapan ng ating Panginoon. Kapag ating inaalay ang ating taimtim na mga panalangin sa Diyos sa ngalan ni Kristo, siguradong tatanggapin tayo ng Ama. Hindi tayo itataboy sa ayon sa aklat ng Diyan, di ba? Habang tayo taus-pusong ganap na sinusuko ang ating lahat sa Diyos, tatanggapin tayo ng ating Panginoon. Kapag lugmok ka na, alam mo yung pakiramdam na walang-wala ka na. Alam mo yung pakiramdam na parang wala ka ng chance. Yun yung panahon na itaas ang kamay, iwagayway. Itaas ang kamay at isuko ang lahat sa Panginoon na Panginoon, kayo na po ang bahala, wala na akong magagawa dyan. Suko na po ako, Panginoon. Pero if you let kung ano ang kalooban niyo, Panginoon, siyang masunod at yun ang aking tatanggap. Alam mo yung bigay na bigay ka na at sa sarili mong kakayanan, hindi mo na kaya. Yun yung time. Yun yung time, mga kapatid, na mas lalo natin pag-igihan yung taimtim na panalangin sa ating pong mga buhay. Sabi dito sa Review and Herald, February 5, 1895, kailangan natin mapagtanto sa kailaliman ng ating kaluluwa na ang lahat ng ating mga pagsisikap sa loob at sa ating sarili ay magiging lubos na walang kabuluhan. Yan, totoo yun, no? Yung pagsisikap natin, walang kabuluhan yan kung wala ang Panginoon. Sapagkat sa pangalan at lakas lamang ng mananagumpay na tayo ay magiging mapagtagumpay. Yan. Kung sinisikap natin magtagumpay sa mundong ito, imposible. Pero kung tayo ay nasa Panginoon, yung ating pagsisikap magiging makabuluhan. No? Yung ating pag-i-imitate sa Panginoon ay magiging makabuluhan dahil ito'y sa pangalan ni Jesus. Kapag hindi sa pangalan ni Jesus, wala, mga kapatid. Kaya sa pangalan ng ating Panginoon, tayo po'y lalapit sa Kanya. Sa pangalan ng ating Panginoon, tayo po ay mananagumpay. Sa pangalan ng ating Panginoon, patuloy tayong magtitiis, patuloy tayong tatanggap sa ating Panginoon at magiging halimbawa sa iba. At ang sabi dito, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero, dahil sa ating Panginoong Hesus, at dahil sa salita ng kanilang patutuo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Ito yung mga apostol, mga disciples, hindi inibig ang kanilang buhay. Anong sabi ni Jesus kay sa Mateo? Ang umiibig ng kanilang buhay ay mawawalan nito. Pero yung mawalan ng buhay dahil kay Jesus ay magkakaroon pa ng buhay. Ano yung buhay na binabanggit niya? Buhay na walang hanggan. Oo nga naman, maikli lang yung buhay. Ganito, namatay ka sa pagkakasala at di ka alam, hindi mo inalam ang katotohanan. Namatay ka sa pagkakasala, maikling panahon. Pero naglayaw ka na, ginawa mo na ang lahat ng pinakamasaya sa buhay mo. Pero namatay ka kagad, di ba? Ikaw na nanampalataya, gumawa ka sa bukirin ng Panginoon, namatay ka rin. Di ba? Halos pares lang ng kamatayan. Pero yung reward naman, mga kapatid, buhay na walang hanggan doon sa nanampalataya. At doon sa inubos nila yung kanilang oras at panahon para lamang sa kanilang sarili at walang Diyos-Diyos, walang simba-simba, walang sampalataya, hanggang doon na lang yung buhay nila. Di ba? Maikling lang. Luging-lugi. Di ba? Pero kung ikinanampalataya sa Panginoon, buhay na walang hanggan ay ating daranasin at napakagandang pagtatagumpay at kasama ang ating Panginoon doon sa langit na bayan. Kaya po, sa pagtatapos ng taon na ito, ating pong patuloy na sambahin ng Panginoong Diyos at ating pong panghawakan ng kanyang pangako sa pangalan ng Panginoong Diyos, tayo ay magiging mananagumpay. Kaya sa umaga na ito, sa pangalan ng Panginoon, tayo po ay mananalangin. No? Inyong po mga prayer request ay inyong i-type dyan. So kasama kami sa panalangin, mga kapatid, na kami papunta ngayon sa Romblon. No? Medyo pag December ay maalon, naway makarating kami ng maayos doon at walang maging problema.
So salamat po sa inyong pagsubaybay. Pangunahan tayo ni Brother Melvin sa panalangin at pakinggan po natin ang awit, papuri sa atin pong Panginoong Diyos. Muli po magandang umaga po sa inyo pong lahat. Sa atin. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagkadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kaniyang tiniis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagkadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kaniyang tiniis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagkadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kaniyang tiniis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagkadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kaniyang tiniis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Mga sugat na kay hapdi, Kaniyang tiniis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Amen, mga kapatid. Sa krus ng Kalbaryo talaga po, ano? Diyan nagtiis ang ating Panginoon para sa lahat ng ating mga kasalanan na Kanyang tinubos, Kanyang kabigat, ano? Kaya maganda yung sinabi ni Pastor na sa ating pagtitiis, sa ating paghihirap, isa lang ang dala-dala natin, kundi ating sarili. Pero si Jesus, dinala niya lahat ng ating mga kasalanan. Kaya saan tayo magtitiwala, mga kapatid? Doon sa taong nagtagumpay nung siya nandito sa lupa. Actually, ang ating Panginoon Diyos na nagkatawang tao, siya ating tularan para sa atin din namang pagtatagumpay. Ano po? Kaya yan, salamat sa magandang lesson ngayon. Paulit-ulit man yung ating lesson, paulit-ulit din naman tayo nakalilimot. Minsan, nagdududa tayo dahil nadadala tayo ng pagsubok sa buhay. Pero wag. Ang sabi sa lesson, huwag magduda. Sabi nga sa awit kanina ng mga taga-Talavera singers, huwag kang matakot.
tutulungan ka ng Panginoon. Grabe po. Dapat ay tayo ay hindi mawala ng pagtitiwala sa Kanya po. At ating ipanalangin yung may mga birthday sa araw na ito. Marami-rami ito. 4 ito. Si Ate Reby. Ayan, happy birthday po Ate Reby. At meron pa si JC Jewel Calas, anak ni Kuya Monching. Kung di ako nagkakamali, 3 sila sabay-sabay dito. Si Lovely Flores Ade, Crystal May Nunez. Yan, sama natin sa panalangin yung mga may kaarawan na yan. At ating mga prayer request siyempre. Teka lang, meron pa. Pasalamat po sa Panginoon sa gabay niya sa aming kapatiran sa Haen. Naitaos po ang gift giving at caroling sa mahihirap na pamilya na bigyan sila ng pangnoche. Praise the Lord, Sister Melissa po. Tunay na masaya yung mga nakatanggap, pero alam niyo pa, mas masaya yung mga nagbibigay. Ayan, tunay yan, po. Masaya yung nakatanggap na regalo or na kahit anong blessing, pero mas masaya palagi yung nagbigay ng blessing, po. So alam ko kayong kapatiran dyan ay mas masaya, at meron pang mas masaya sa inyo, ang ating Panginoong Hesus, po. Siya ang pinakamasaya sa lahat sapagkat ginagawa natin yung nais niya, na tayo magbigayan, magmahala sa isa't isa. Naway kahit hindi Pasko ay magbigayan. Sabi sa kanta, totoo talaga yan, So yan, pasalamat po sa masayang nairaos ng San Antonio Church ang year-end kahapon. Kahapon lang ba yun? Kala ko late post yun. Nakita ko nga yung inyong Brother Jason, po, narinderisa, may post sila kahapon yun. So yan, December 25, in-announce nga pala yan, dati, December 25 yung inyong year-end celebration. Grabe, kasaya nga, masaya yung inyong year-end, po. So yan, praise the Lord, at matagumpay ang bawat isa sa pagdadaos ng ating mga kasiyahan. Bagaman tayo ay nasa kahirapan, dapat may kasiyahan, So ayan, ating ipanalangin yung ating mga prayer request. Panalangin natin ang bawat isa. Sama-sama tayo magdalanginan sa kalagitnaan ng ating Panginoon. Let's pray po. Dakila at pagpala namin Amang Banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito. Patuloy nyo kaming pinagkalooban ng panibagong buhay, kalakasan, pag-asa na nagmumula sa inyo. Higit sa lahat, salamat din sa pagpapaalala muli sa amin na kayo bilang aming manlalalang, na kung saan lumikha sa amin, sa aming mga pangailangan dito sa lupa. Sa kabila ng inyong kabutihan, kami naging makasalanan, ngunit patuloy nyo kami tinubos nyo kami sa aming mga pagkakasala, at muli inabot ang inyong mga kamay sa amin. Naway sa aming pagpapatuloy na araw-araw pamuhay, paghahanda sa nalapit ninyong pagdating, patuloy nyo kami samahan ng Holy Spirit. Naway huwag kami matangay sa mga tukso ng kaaway, mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, upang sa ganun sa huli ng labanan na ito, ng buhay na ito, ay makamit din namin ng tagumpay, magkaroon ng pagkataon na maupo dyan sa inyong trono, sa inyong tabi. Maraming salamat sa inyong gabay at patnubay. Tunay na inyong mga pangako ay nagpapagaan ng aming mga puso. Maraming salamat po sa pagpapatuloy. Nais namin isama sa panalangin ang pasasalamat para sa mga may kaarawan sa araw na ito. Una-una si Ate Reby, gayon din sina JC Jewel, Crystal May Nunez, Lovely Flores Ade. Ang mga may kaarawan na ito ay aming pinapasalamat na sa lahat ng mga nagdaang mga taon na sila ay inyong iningatan, lalo na si Ate Reby sa kanyang matapat na paglalingkod, ay salamat po, at hanggang ngayon ay patuloy siya nagtitiwala po sa inyo. Magkalooban pa rin po sila ng patuloy na malusog na pangatawan, lalo na mga bata na ito na may birthday. Patuloy silang matatag sa anumang pagsubok na tumating sa kanilang buhay. Naibigyan sila ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Silang lahat na 4 na patuloy na maging makita ang kanilang papanigan upang sila hindi maligaw ng kanilang pagpili. Maraming salamat sa mga blessings na patuloy niyo binibigay sa amin, at patuloy na kaming maging ilaw na sa aming mga nasasakupan, maging
disipulo ng inyong mga pagpapatapos sa inyong mga misyon. Amin din sinasama sa panalangin patuloy ang mga may prayer request. Ang pasalamat ng kaibigan na Ate Resbeb na patuloy na nagpapasalamat dahil sa kagalingan na pinagkaloob sa kanya na wala na yung kanyang sakit. Ano po. Salamat po sa kanyang kagalingan na ito na patuloy na maging malakas ang kanyang pangatawan sa bawat araw at hindi na muling bumalik ang kanyang problema sa kanyang kalusugan. Si Sister Matamis, patuloy din namin sinasama sa panalangin. Ang pasalamat na si Brother Kevin ay magaling na sa kanyang lagnat at patuloy na may pagkaloob sa kanyang recovery at manumbalik ang kanyang lakas. Ganyan din namin sinasama sa panalangin si Eileen na taga Bukidnon, apo ni Sister Nepa, at si Pining Eugenio na Javier na may sakit sa kanyang balat sa tuhod. Si John Paul Cheng, pinsan po ni Nanay Risa ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Kasama na rin ang kalakasan, patuloy at kagalingan mga sumusunod, Sister Janet de la Cruz, pamangkin ni Sister Cindy, at ganyan din si Kuya Jerry Bourbon, patuloy namin kasama sa panalangin. Patuloy siyang gawad ng kalakasan sa kanya at kasi kaligayahan sa kabila ng kanyang kalungkutan. Ano po. Ganyan din kasama namin sa panalangin ang mga magulang ni Pastor Nelvin na sila ay patuloy pa rin nagpapagaling. Ganyan din sa kanilang pagbiyahe patungo sa Romblon, ingatan po sila at ligtas na makarating doon. At ganyan din ang mga parents ni Ma'am Karina, isama na din namin sa panalangin na patuloy na kalakasan ay pagkaloob po sa kanila. Ganyan din ang tatay na Doc Mika na patuloy pa rin nakipaglaban sa kanyang kalusugan. Si Brother Cleto Salazar, patuloy na kalakasan namin dalangin sa kanya. Ganyan din si Jinjin, ang pamilya nila Sister Kisses, Brother Rudy, si Shanaya, ganyan din si Ate Milin at sa kanyang buong pamilya. Sama din namin Sister Wendy, Sister Erica sa kanyang pagbubuntis, Sister Jody sa kanyang nalapit na panganak, Jennifer Eusebio Pascua, patuloy na nagpapagaling, nagte-therapy. Ganyan din namin sinasama si Melda Eugenio, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita, si Dayan, si Pichi, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike, at kalusugan sa lahat ng bawat isa na nakikinig ngayon. Kasama na sila Sister Rose Cruz Encarnado, Sister Dang de la Cruz, at gayon din ang aming mga hanap buhay ay patuloy niyo mapagpalain upang kami na may maging pagpapala sa iba. Patuloy din namin sinasama sa panalangin si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia, Rebecca, Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jurquina, si Aris, si Tia Aning, Tia Aurora, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina T. Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga pangalan po na ito, karamihan sa kanila ay may karamdamang malubha na ang iba naman ay nagpapagaling, nagpapalakas, at ang iba at ang lahat sa amin ay patuloy na nagtitiwala sa inyo na kayo ang aming dakilang magagamot. Sa pamamagitan ng aming panalangin, isang araw ay isang blessing ay sapat na para po sa amin. Salamat sa inyong pagbibigay sa amin ng kalakasan sa bawat araw, at patawad po kung saan man kami nagkulang at nagkasala. Kasama din namin sa panalangin ang pasasalamat ng kapatiran sa mga nagdaos ng aming kasiyahan sa buong isang taon na aming napagtagumpayan ang aming samahan, at kami ay nagkasiyahan ng munti sa kabila ng paghihirap namin at mga pagsubok na pinagdaanan. Salamat sa ipinrovide sa aming mga pangailangan sa araw-araw. Salamat sa kasiyahan, salamat sa lahat ng mga blessings sa buong isang taong nagdaan. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming mga panalangin. Patawad po sa kung ano man ang aming kasalanan nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli ay salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Salamat sa mga prayer warriors. Ano po? Teka muna. Awitan natin ng happy birthday Ate Revy. Wag kang alis dyan. Ano po? Birthday mo ngayon. Ano po? Unahin natin si Ate Revy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, happy birthday po. May problema, ang dami kasi hindi nagkasya. Kinulang ako ng oras, ano. Dapat nakuha ko pa rin yung picture na iba, no? So anyway, ganun pa man ay happy birthday po sa inyo. Si Ate Revy kasi alam ko na na birthday niya, kaya naigaya ko agad kanina, ano po. So salamat sa mga bumati sa mga may birthday na ito, Ate Revy. Ano po, napakabata nyo dito, Ate Revy. Oh. Mas lalo ko pa kayong pinabata dyan, no? Sa Ate Revy, ano po, isang napakasipag na lingkod ng Panginoon, leader ng church ng San Leonardo. Ayan, ano po. Siyang nagpapalakas sa mga taga San Leonardo. Ayan. Napakasipag, Ate Revy. At sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay, salamat sa inyo. Sa mga hindi ko pa nabati, ano po, Ma'am Femi, good morning po. Sister Gemma Velasquez. Ayan. Bumabati si Sister Gemma Velasquez ng happy birthday, Ate Revy. At gayon din sina Kuya Monching. Ayan, sa mga bata siguro ito nakita ko yung dalawang picture, si JC, kita ko si Crystal, may mga bata, pero si Lovely Flores ay hindi ko nakita. Malamang bata rin, ano. So ayan, happy birthday sa inyo. At may handa pa kahapon, kaya patuloy na kasiyahan at kakainan, ano, patuloy ang kainan. Kaya okay lang, enjoy lang ang buhay habang mga bata, no? Patuloy na i-enjoy habang kasama ang Panginoon sa mga bata na ito. Ayan, daming regalo sa inyo, no? Yan yung mga regalo ng Panginoon sa atin. The fruit of the Spirit, yan, palagi natin tatandaan. Ang fruit of the Spirit, number 1 yung love, joy, and peace. Kasi sunod-sunod yan. Kapag mayroon love, magiging masaya ang buhay. Kapag masaya ang buhay, mapayapa, no? Kaya patuloy tayong mag-enjoy sa ating mga regalo. Ayan, good morning sa lahat. Patuloy si Sister Mirna Gonzalez, Sister Melissa Gamboa, Nanay Nerissa, Kuya Melchor, Kuya Narsing Canlas, Kuya Monching, Brother Derek Masikalat, Brother Rude, no? Kahapon, salamat sa binigay nyo kahapon, ano, grabe. Tuwan-tuwa talaga ako sa binigay nyo na yun. Kaya naman ay matagal, 2 araw ko na iniisip saan ako bibili ng ganun. Pero anyway, binigay nyo pala. Blessing talaga, no? Parang nabasa niya yung isip ko, no? Sister Maggie Fernandez, ayan, good morning din po. Ayan, bumabati rin Sister Maggie, no? Happy birthday sa inyo. Ayan, at wala na, lahat ng nabati ko na lahat. Sister Emil Daljena, Elizabeth Erese, ayan, ang mga nag-view. Mamaya siguro mga napuyat pa ito mga ito. And okay, nasa background. Nomel Kulata, ayan, Sister Marilo Lacson, ayan, nandiyan sila. Meron pa dito, Nana Silairo. Oh, magandang umaga po sa inyo at sa Gatmaytan family. Hanggang bukas po muli, mga kapatid. Patuloy tayong magdalanginan. Patuloy tayong ma-remind pagkat tayo mga kalimutin. Patuloy tayong ma-revive pagkat tayo ay mga nangatutulog. Patuloy tayong ma-bless sa bawat umaga. Mahabol pa si Sister Maggie, ano po. Happy birthday, Ate Revy. Ayan, sige po. God bless po sa bawat isa.